Kung magkaiba daw ba yung mga ginagamit namin na mga kasangkapan at saka yung ginagamit na kasangkapan ni na Sonal Masi. So today yung operation ng lola namin. For our food for today guys, meron tayo dito. What is it, Milan? Today is Agyaras, so it's Ras. O ba? Maru chokri ya che. Morning everyone. So today yung operation ng lola namin and pinasok na nga daw siya sa operating room. Ngayon naghihintay na lang kami ng update kung kamusta na ba siya kasi guys, di ko pala nabanggit sa inyo, hindi siya dito sa may government hospital pinaopera. Dinala din siya sa private hospital kasi nakita nila na medyo malaki nga daw yung aalisin and naging big big operation instead na maliit na operasyon lang. So, ayun, si Mommy, nagstay siya doon for the whole night. So, wala siya kagabi. Sinamahan niya nga si Lola and magsistay nga daw sila doon sa hospital for the next few days. So, hindi niyo makikita si Mommy sa mga susunod na araw, guys. Kasi binabantayan niya si Lola. And 24 hours duty si Milan, pero dumating na siya dito sa bahay kani-kanina. Nakakain na rin siya ng breakfast niya. So ngayon, busy ako dito sa mga gawain sa bahay since wala nga akong aasahan. Umalis na rin si Sonal Masi and ayun, balitaan ko na lang kayo sa mga kaganapan. Fasting din ngayon guys, so magsasend daw ng pagkain si Pragna Masi sa amin, which is yung mother-in-law ni Janu, ng iba't ibang fasting food para hindi na daw ako magluto. So, ayun, balitaan ko kayo sa mga kaganapan. Iinit ko lang din yung milk na binigay sa atin ni Jassy Masi. And then, papahinga na tayo. So, araw-araw guys, meron kaming 1.5 liters ng gatas. And we make sure na pinapakuluan namin siya every day. So, kapag kumukulo na siyang ganyan, pwede na natin na patayin itong kalan natin. Kasi, papalamigin na lang natin yan. And then, ilalagay na lang natin siya sa refrigerator. So, okay na yan. Ngayon, let it stay there for a while and then takpan natin. May special na pantakip dito, ayan, para hindi madumihan or hindi malagyan ng insekto. For our food for today, guys, meron tayo dito. What is it, Milan? Today is Agyaras, so it's Ras. Ras. Potato. This is potato, katu potato. Yeah, potato and curd. With curd. Buttermilk. Rotli. And then khichdi. And then there's Ras right over here. So tara, kain tayo. Mango pulp. Ako lang mag-isang nagmimerienda ngayon guys kasi tulog pa si Milan. Alam nyo kasi sobrang pagod niya kasi 24 hours duty siya. And kahapon kasi is umulan. Dahil umulan kahapon, sobrang daming mga nadulas, mga na-aksidente. So, magdamag nga daw siyang nakagising. So, ay ngayon, 5:30 na. Tulog pa rin siya. Ginigising ko na nga kasi baka hindi siya makatulog mamayang gabi. Pero ayaw niyang magpagising. So, ayun. Nainom ako ngayon ng gatas na may kasamang mga toast at saka biscuit. So, kain tayo. Gumagawa ako ngayon ng coffee para kay Papa. And ito naman yung chai para kay Sonal Masi at saka dun sa kasama niyang nagtatrabaho sa farm. And marami yung nagtatanong guys, kung iba daw ba yung mga kasangkapan ni na Sonal Masi. Opo, iba. Iba yung gamit namin na kasangkapan ni na Sonal Masi. And iba yung mga ginagamit namin dito. And i-explain ko sa inyo yan maya-maya. Ayan guys. Yung mga puting ganito, yun yung para sa amin. And yung mga ganito naman, yun yung para kay na Sonal Masi. Pero magkakasama lang naman sila sa isang lalagyanan. Actually, nagkaroon nga din ako ng question dyan nung unang punta ko dito and explain ko sa inyo. So, ayan na yung shani na Sonal Masi. Lo, Sonal Masi. Ayan, dalawa sila. So, dalawa yung ginawa ko. Galing sila sa farm. Ayan. Tinatanong na ni Papa kung ano yung mga natapos nila sa farm. Kaku Masi? Oo, kiuche. Keter gya? Keter ginagyo. Aha, barabar. So, ayun. Chala. Sobrang pagod.
Uminom din sila ng malamig na tubig kasi wala silang refrigerator. Ngayon, hugasan yan mamaya ni Sonal Masi kasi ganun yung dito, ganun yung routine dito. Meron din kami mga pagkain dito, papadala din sa kanya mamaya para hindi na siya magluto sa bahay. Hindi pa ako tapos dito sa iniinom ko, guys. May kinakain pa ako. Bigla kasi silang dumating, kakatapos lang daw nila sa farm, so ginawan ko agad sila ng coffee and chai. O ba? Maru chokri aya che. Uy! Oh, bapre. He's finding someone. Jano Masinay Hokaru. Earlier she is laughing too. Eh? Kaya na Jano Masi. Jano Masi. Where are you, Jano Masi? When I Jano Masi जानू वीडियो कॉल कर. मारू छोकरी. Uy, आवाज देखने? She don't have any interest right now. Earlier she is laughing. है ना? मारू छोकरी है जे. ले. हमें नहीं इंटरेस्ट नहीं. इलन जानू वीडियो कॉल करने. बोल के जानू मासी चे हेलो करने. हाय जानू मासी. हाय जानू मासी. जानू मासी चे जो. बताइए कर. चलो कॉल कर. For our dinner, guys, nagpadala si Prag na Masi nitong Tarkaki tree and sobrang punong-puno to kanina, naubos na namin. Okay, so sagutin ulit natin itong very curious talaga yung mga tao tungkol sa bagay na ito. And hindi ko alam kung bakit nauuso na naman. Pero dati gumawa na ako ng video about dito. Pero hindi ko na mahalungkat, guys, kasi ilang years na rin akong gumagawa ng video. 2 years na rin. And I figured siguro marami ding mga bagong watchers or subscribers, followers, ganyan. So, curious sila. Tinatanong kasi nila kung magkaiba daw ba yung mga ginagamit namin na mga kasangkapan at saka yung ginagamit na kasangkapan ni Sonal Masi. So, natalakay ko na ito before, pero tatalakayin ulit natin para sa mga bagong nanonood sa atin. So, dito sa India kasi, guys, nung pagkarating ko, hindi ako aware na mayroong mga tinatawag na caste system wherein yung mga tao dito, yung mga Hindu, divided sila by caste. So, nag-wonder ako bakit ganun. Kasi sa Pilipinas wala namang ganun, di ba? Tapos alam niyo ba, hindi lang divided by caste, divided din by apelido. Sa waring asawa ko, Patel siya. Meron ding tinatawag na Patel Leva. Merong iba't ibang klase ng Patel. May mas mataas na Patel, may mas mababang Patel, may ganun. So, nakaka-confuse talaga kung bago-bago ka. So, meron ako naging experience. Hindi ko alam kung nakwento ko ito sa inyo. Nung tinuturuan kasi ako ni Mami ng paggawa ng chai, sinasanay niya ako kasi, di ba, laging gumagawa ng chai for the workers. Pag mayroong mga bisita, inahapagan namin ng chai. So, inorient niya ako, guys, na itong mga ganto, itong mga specific na kasangkapan na to, para to sa mga bisita sa atin. At itong mga sa kasangkapan na to, para to sa mga trabahador or sa mga hindi natin kakilala. So, yun yung specifically na sinabi sa akin. Kaya nag-wonder ako, tinanong ko bakit. Walang nasagot yung binan ko kasi ganun daw talaga. So, ayun, pinabayaan ko hanggang sa time na ako na yung kailangan gumawa ng chai para sa kanila. And nagkamali nga ako, guys. Nalagay ko yung inumin or yung chai ni Sonal Masi dun sa ginagamit namin ng mga cup and saucer. So, sabi ni Sonal Masi, uy, hindi, mali yan, sabi niya. Tapos, siya yung mismong kumuha ng sarili niyang lalagyanan ng chai. So, ayun, sabi ko sa sarili ko, ay, shucks, ganito talaga dito. Alam talaga nila yung mga patakaran tungkol sa kas-kas na yan. And then, napansin ko na umuupo si Sonal Masi sa sahig. Sabi ko sa kanya, Sonal Masi, huwag kang umupo dyan sa sahig kasi magsasakit yung likod mo. Or kasi hindi tayo, ako, Pilipino tayo, diba? Pilipino tayo, hindi tayo sanay na umuupo sa sahig. Kahit na maliit lang yung bahay natin, meron tayong dining table kung saan tayo umiinom ng kape, kung saan tayo kumakain. Pero siya, umuupo talaga siya sa sahig. Sabi ko, dito ka umupo sa may bench. Meron kasing bench. Tapos, meron ding swing.
ang daming upuan, ang daming pwede mong maupuan. Pero hindi, ayoko dyan, dito yung lugar ko, sabi niya. So, ayun, parang na-conclude ko na talagang dito sa India, kahit na gaano ka modern na yung family ko. Actually, yung family ko dito, modern na sila, considered as modern na. Pero, yung pagdating sa mga kaskas na ganyan, hindi talaga, mahirap alisin guys. Sobrang hirap alisin. Parang sa mga, parang in layman's term, may racism, parang ganun na nangyayari. Parang, may pagkakahati-hati talaga yung mga tao na nasa mababang caste tsaka sa higher and lower caste. And sometimes meron ako nakikitang mga comments na sinasabi na sobrang yabang ko daw kasi porket nasa higher caste yung family ko, bakit sinasabi ko daw na mababang caste? Kasi ganun yung tawag sa kanila guys. Hindi naman sa yabang-yabang. Maging sila, sinasabi nila na sila nga is part ng lower caste. Alam nila and aware sila. So, ganun. Parang ako, sabi ko na lang sa sarili ko, since ako, nandito na ako sa India for 2 to 3 years. For almost 3 years na rin, magti 3 years na. So, naiintindihan ko. So, hindi ako sumasagot or hindi ako nag-a-answer back doon sa mga nagko-comment na gano'n. Kasi understandable na hindi nila alam yung culture dito. Pero, hindi naman ako magpapaka-impokrita sa inyo guys. And sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung na-experience ko dito. And kung ano talaga yung kalagayan. Hindi naman pwedeng sabihin ko sa inyo na pare-pareho kami ng ginagamit na ganyan. Pare-pareho kaming ginagamit na kasangkapan. Hindi sila iba sa amin, ganun. Actually, sa pakikitungo talaga namin sa kanila. Going back guys, pasensya na may interruption. Sa pakikitungo sa kanila, actually, tinitreat talaga namin sila as family. Yung pagtrato talaga namin sa kanila, considered as family na. Kasi kung ano yung kinakain talaga namin, is ganun din yung hinahapag namin. Pero ako, kung kahit sabihin nyo na bakit hindi mo ibahin yung mga dyan, yung mga ginagawa dyan, ibahin mo yung kultura. kung pwede lang pong ibahin talaga yung kultura guys, iniba ko na. Kasi ayaw ko din yung ganun. Kasi sa Pilipinas hindi naman tayo ganyan. Kahit nga yung mga nagtatrabaho, kinakausap natin, kumakain tayo ng sabay-sabay sa kanila. Diba? Meron tayong ganun na kultura na hindi tayo mapagmataas or ano. Pero dito sa India, hindi yun pwede guys, hindi yun bawal. Meron talagang mga rules na sinusunod dito. And isa lang po ako, isa lang akong dayo. Hindi ko maiiba. Although, merong iba na pwede naman na parang pwede namang i-manipulate paunti-unti. Pero sa mga bagay na to, pagdating sa mga kagamitan, well, my opinion, kasi nakatira pa rin ako sa family ko dito sa India. And pagdating sa mga bagay na yun, although modern na sila, medyo sinusunod pa rin nila guys. Kaya nung sinabi ko sa inyo nung namatay nga yung nanay ni Sonal Masi, hindi pumunta si mother-in-law and father-in-law nung kikremate siya. Pero pumunta sila para i-visit. So, bawal din nga yung pagpunta para i-visit. Pero, pwede namang suwayin ng paunti-unti. Basta sobrang hirap, guys. Pero, to answer your question, mag-iba po yung ginagamit namin ng mga kasangkapan sa ginagamit nilang kasangkapan. And also, isa pa, naalala nyo yung sinasabi ko sa inyong merchant na kinuha namin na yung asawa niya is nagtatrabaho dito dati sa bahay ni Namilahan, which is kasambahay. Ngayon na pangasawa niya yung kinuha naming merchant ngayon. And kapag pumupunta sila dito sa bahay guys, umuupo pa rin talaga siya sa ilalim ng upuan. Di ba meron tayong sofa? Umuupo pa rin talaga siya doon sa may ilalim ng sofa. So nagagalit si mommy and papa, sabi nila na kilala ka namin, so wag kang upo dyan sa ilalim ng sofa. Umupo ka dito, tabihan mo yung asawa mo. So ganun siya guys. Sa kanila, yung mga kakas ni Sonal Masi, ganun pa rin yung mentality nila. And lahat ng establishment na pupuntahan nila, nag-aalis talaga sila ng mga tsinelas. So parang parte na talaga ng kultura nila guys, and nakagisnan. So mahirap, sobrang hirap talaga na balukturin and ibahin. So ayun po, punta kayo dito sa India para malaman nyo.
Pero for me, sinashare ko lang po yung mga nagiging experience ko. And kung nakaka-offend man or kung parang ay ba't ganun, masabi nyo, ganun din po yung naging reaction ko. Pero ayan, sometimes you just have to accept kung ano talaga yung kultura ng isang bansa, and then mag-adapt ka na lang. So ayun guys, balitaan ko kayo sa mga kaganapan dito, or else I'll see you all tomorrow. Bye bye.